simple lang naman. Andito tayo upang tignan ang ating ang supply ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan siyempre nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron, ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman ang pang-araw-araw na pangangailangan ng taong bayan ay naalagaan at naaalagayan. Thank you. Secretary, I understand hindi lang po ito yung bodega na in-inspect nyo. Kumusta po yung inspection sa mga warehouses? Okay, first, good morning sa lahat, no? And thank you for having us. Yes, nag-inspect din kami actually sa groceries at saka manufacturing plants such as Century, and they have enough food supply that will last for 30 days or more. So, yun lang ang gusto nating malaman ng publiko, that we have enough supply of food. For those that, ang chine-check talaga namin, yung sa basic necessities and prime commodities, those that are listed in the list that DTI controls, yung presyo na kinokontrol po ng DTI. Currently, ma'am, they have enough inventory. Paano naman po yung raw materials, ma'am? They have enough inventory. Of course, may raw materials, ganyan sila. Pero ang importante talaga ngayon is really to make sure that they have enough inventory to supply yung mga needs ng ating mga kababayan. Secretary, kanina nag-inspect kayo kasama si Ipo. Mayroon bang direktibo sa inyo si Yes, ang direktiba is to constantly communicate with the manufacturers and the different industries to make sure that may enough supply tayo ng pagkain para sa taong bayan. Ma'am, currently po, nakaka-receive ba ang DTI ng mga reports na may nag-hoard or meron ng problem? So far, wala pa po. Wala pa pong kaming nare-receive. And we've been monitoring on a daily basis because, again, we have a department in DTI that handles this particular scenarios. No? So we have 18 regional offices from Region 1 to Region 18. So nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. These are those products that are in the list given by DTI. Itong list na to makikita ninyo sa mga supermarkets at mga groceries, and makita nyo rin online sa website ng DTI. So to all the consumers, let's be aware kung magkano talaga yung presyo ng mga basic necessities and prime commodities. Kasi kayo, Secretary, meron natanggap na information ng ating mga consumers na medyo tumaas yung presyo ng kanilang delivery. Any hotline kung saan? Yes, thank you for that question. No? They can go to 1-384 or they can report to sec@dti.gov.ph. Ma'am, after a month, ano po ba yung assurance ng mga manufacturers kung kaya pa ba nila mag-endure? That's a good question then. No? We are actually communicating now on a weekly basis with the manufacturers and the stakeholders also. So we will keep on reporting kasi this is an unusual case naman. This is a worldwide situation. So kailangan talagang ma-update rin ng mga tao kung ano talagang real situation. But at least for now, the manufacturers that have products in the basic necessities and prime commodities have assured us that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities
for the next 30 days. Yung ibang produkto po, meron tayo hanggang 60 days. Ma'am, ano po yung pledge naman ng mga supermarket owners? Yung supermarket owners naman is just to retain, of course, the prices of the basic necessities and prime commodities. Alright. Okay, Thank you, thank ma'am. And narratives that are not anchored on ultimate facts required under the Constitution. What is being advanced are accusations in search of evidence, not evidence in support of accusations. You're responsible. That is not correct. Definitely, the ultimate facts were very well presented in the two impeachment complaints. No, as a matter of fact, even during the deliberation, they went further. The justice members went further to citing the documents and the witnesses and the evidence that support the allegation of offenses. No, of course, this will be their argument. But however, I hope they realize as well that these arguments are no longer cognizable by the Justice Committee, no? And let us be reminded as well by the pronouncement of the Supreme Court in the case of Merceditas Gutierrez. Anong sabi ng Supreme Court? The determination of sufficiency in form and substance are matters which rest exclusively in the individual judgment of the justice members, no? So I think if the argument are like that, the violation of due process, the lack of ultimate facts, I think they should have resorted to the proper forum and that is not the Justice Committee. Posibleng may nagaganap na vote buying or bribery in exchange of impeachment votes. How will the committee take this po? I totally deny the allegations that there are vote buying in relation to the impeachment process. No. And at least for myself, no, I can speak for myself. I never encountered any attempt from the leadership to influence the manner by which I am presiding in the Justice Committee. How crucial is her presence at this stage? Well, that will be very significant for her to witness up close and personal the evidence which will be presented by the complainant, no? Of course, this is significant because she needs to counter, to rebut, to question the evidence of the complainant so as to provide basis for the members of the Justice Committee in not voting in favor of the impeachment complaint, no? Otherwise,
if she will not avail of this opportunity, she will not participate in the hearing proper, she will not rebut, she will not challenge, she will not refute the evidence of the complainant, then the evidence of the complainant will stand. And the possibility is the justice member might vote in favor of the finding of probable cause, no? So Nangyari ng time ni Duterte. At to be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kim Bo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin. Okay. Ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kim Bo. Pero makikita naman nila sa picture later on. Na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022. Mayroon binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? Oo. At video. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng may attach ang video Ayun yan. nga, yun Kasi sinasabi. video, di Yun ba? ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture, meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng Video, video. ayo, tama. Oo, parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated eh. Dito ba ito po ba attorney ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Oo, nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Apo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na ipinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo, Mga picture, ganun kadami? kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, nga, wala, dapat nang wala nang i-investigate. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. O, ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan eh. So may screenshot. So nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. Oo, at may litrato dun sa loob ng conference room. So, hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao.